kailangan ma-achieve ko na siya lahat para makabalik ako sa Pinas, para mag-focus uli sa KLC ko. And ayun nga, alam ko po, no, may mga iba na magtatanong, bakit sinayang mo yung opportunity? Sana ibinigay na lang yan sa iba. So hello guys, ayun nga, no, kakabalik ko lang pala galing 3 weeks vacation sa Pinas. Kakarating ko lang last Sunday, May 19. But anyways, for today's content po, medyo seryoso po kasi I will be sharing something about my journey po as EPS worker dito sa Korea. So alam ko po guys, sa mga solid followers or sa mga taga-subaybay ng Topic Gallery, especially sa mga EPS aspirants na nanonood ng mga tutorials, mga free EPS topic related content, so alam ko po guys na soon tatanungin niyo po ako ng tanong, certain question kung bakit nagawa ko ito. Okay, so ito nga yung i-share ko po sa inyo. Uunahan ko na kayo. Okay? Uunahan ko na kayo. Kasi guys, this May, month of May, no? I will be ending my journey as EPS worker. Buo na po yung decision ko. Yes guys, you heard it right. Tatapusin ko na po yung journey ko bilang isang EPS worker dito sa Korea. Oy sir, mag-change ka na lang ng visa? Ibang visa na ba yan? Oy sir, uuwi ka ba ng Pinas? Oy sir, pupunta ka ba ng ibang bansa? Okay, so maraming tanong, no? Pero sasagutin ko po yan guys directly. So ano ba? By first week of June. Okay. Hindi ko lang sasabihin yung exact na date. No? Baka kasi harangan niyo ako sa airport at hihingihan niyo ako ng mga chocolates. By first week of June, I'm scheduled na pauwi na uli ng Pinas. So kakarating ko lang ng Pinas, pauwi na ako uli ng Pinas. So should I be happy or should I be sad? So ayun na yung mga tanong, no? Bakit ako uuwi? Ilang taon lang ba ako dito? Natapos ko ba yung contract ko? Yun yung mga tanong na ngayon sasagutin ko na. Okay. So first guys, let's talk about the reason, no? Kung bakit ako nag-Korea. Okay. So I will be ending my journey as EPS worker. It means guys, kahit kailan hindi na ako pwedeng maging isang EPS worker. Hindi na ako pwedeng makabalik sa Korea bilang isang EPS worker. Kasi twice ko na po ito. Pangalawang entry ko na po ito. First entry ko po, nagtrabaho ako last 2019 to 2021. 2 years lang din po yun. Hindi ko rin po natapos yung first contract ko. After of 2 years living sa Pinas, bumalik ako sa Korea last February 2023 hanggang ngayon. For my second entry. And hindi ko naman tinapos yung contract ko guys. So alam ko guys, maraming magsasabi sa inyo na sinayang mo yung opportunity. Sana ibinigay na lang yan sa iba. Okay, so talking about that, hindi natin naman masisisi yung iba, no? Kasi bago po tayo pumunta, no? Alam ko po guys, mga OFW, bago po tayo pupunta sa ibang bansa, alam ko po na may dala-dala tayong mga goal. Ewan ko lang sa iba, pero ako guys, klaro po yung goal ko kung bakit andito ako sa Korea. Okay, ewan ko lang yung iba kung may goal ba or may specific goal or may clear goals ba sila na kailangan gawin bago uuwi sa Pinas. Or hindi ko lang alam. Basta ako guys, may mga sinet ako na goals na bago ako umuwi, dapat ma-achieve ko muna yan. Okay, so talking about my first entry, that was 2019 to 2021. So yung goal ko lang talaga that time guys. So huwag na natin isali yung pera guys. Kasi alam naman natin na talaga dito sa Korea, isa talaga sa mga dahilan kung bakit tayo pupunta sa Korea is malaki talaga yung sahod dito, no? Yung isang EPS worker can earn 100,000 plus in a month, lalo na kapag may OT, no? Iba-iba po, pero may mga EPS worker po dito na nakakapag-earn ng 100,000 plus. Okay. Depende po yan sa company. May iba mas mababa pa, pero there are people who can earn 100,000 pesos in a month dito po sa Korea by just working without sideline pa. So, huwag natin isali yan, guys. Yung mga benefits, alam ko po yan. So, huwag na po natin isali yan, guys. So, more than that, so aside from those reasons, more than monetary reasons, yung goal ko talaga that time is talagang gusto ko talagang ma-experience yung Korea, guys. No? Dati, nung hindi pa ako nakapunta sa Korea, sa sobrang pagnanais ko na makapunta sa Korea, nagdo-drawing ako guys. Nagdo-drawing ako sa bond paper, dinodrawing ko yung mga buildings ng Korea, ganun. Talagang nanonood ako ng mga pictures, YouTube,
Na talagang kapag may nakita akong picture sa Korea, talagang pinagpapantasyahan ko siya. So bakit ba? Bakit ba ako nagka-interest sa Korea? Ganito kasi yan guys. Nung nag-aral ako sa TESDA, yung major ko that time guys is automotive and also mga machines, no? Machines. So nag-aral ako ng mga machines and talagang hindi ko naman talaga pinili yun na ano guys, no, na major. So kumbaga, scholarship kasi yun. After ng high school, may nag-offer sa akin ng scholarship sa City Hall. Sa City Hall namin, nag-offer sa akin na, ba't di ka mag-aral dito? Libre lang, scholar. May allowance. So, since meron libre naman, hindi ko pa kayang mag-college that time guys. No, wala pa akong plan na mag-college agad. And also, consider din yung pera. So, that is why, so bakit di ko na lang muna i-try ito? At least may matutunan ako na skills. And yun guys, pinasok ko nga siya, tinanggap ko yung opportunity na yun, and hindi ko alam na part pala ng curriculum namin dun sa TESDA is kailangan din namin mag-aral ng Korean language, accidentally, and also the culture. So dun ko po nakilala yung first teacher ko po sa Korean language, and because of her, nagkaroon ako ng interest sa Korea guys. Doon nagsimula lahat yung pagnanais ko na makapunta sa Korea. And ayun na nga, mula noon, hindi na mawala sa isip ko. Nagtrabaho man ako ng ilang years sa mall, doon sa amin. Pero ilang years din yun, no? Naging regular pa nga ako sa trabaho, guys. Pero nag-aral ako ng college. Pero habang ginagawa ko po yung mga ibang bagay, guys, hindi talaga maalis sa isip ko na kailangan kong pumunta or gusto kong pumunta ng Korea. So kaya, nung nalaman ko ang about sa EPS, so graduating na ako ng college noon. Graduating ako ng college that time, and doon ko nalaman yung EPS, Employment Permit System, yung isang procedure na pwedeng makapagtrabaho sa Korea. Procedure siya na kailangan mo mag-take ng exam, Korean language, sa POEA, or DMW na yung tawag ngayon. Kailangan mo mag-take ng exam, tapos kapag nakapasa ka, magsasubmit ka ng requirements sa kanila, and then mag-aantay ka kung kailan ka ma-hire ng employer. So yun po yung proseso na yun. So yun guys, tinry ko po siya. Nag-self-review ako kasi may ano na ako may knowledge na ako sa language that time. So yung ginawa ko, self-review na lang. So hindi na ako nag-aral sa mga Korean Language Training Center kasi nga mahal. And then hindi siya swak sa schedule ko kasi nga graduating ako ng college that time. So pinagsabay ko po yun guys, yung pagiging graduating student ko and also pagre-review ng EPS topic. And pumasa naman ako sa exam sa awa ng Diyos. So ayun nga, pumasa ako sa exam, naghintay ako ng ilang buwan bago nakalipad sa Korea. Ayun. So ayun na. So yung first entry ko po, yung goal ko lang is gusto kong ma-experience yung Korea guys. Gusto kong makita siya. Kasi ilang taon ko din pinagpapantasyahan na makapunta sa Korea. Magdalaan yung mga ganun. Pangalawa is also gusto ko rin pong talagang magamit yung mga natutunan ko po sa school. Also guys, gusto ko rin pong ma-experience kung paano makipagtrabaho, no? Kung how is it working with Koreans. And ang daming learnings po na nangyari. Yung isa rin sa talagang reason ko kung bakit ako nag-Korea is gusto ko talagang magtayo din ng Korean Language Training Center. So, pangarap ko din po yan guys na sa mismong Korean Language Training Center ko, mai-share ko po yung passion ko sa Korean language, ganun. Glad guys, at my first contract, in 2 years po, yun, nagawa ko na po lahat yung mga gusto ko. Nagalaan ko na halos lahat ng mga lugar na gusto kong puntahan. Nakipag-bonding na ako with Koreans. Tumating sa point na, syempre sa pagtatrabaho ko, may sapat na funds na po ako para makapagsimula ng Korean Language Training Center sa Pinas. So, that is why guys, nung COVID that time, so 2 years, I have decided na umuwi sa Pinas na. No? So nagpaalam ako sa namin, kasi excited na akong simulan yung guys yung training center ko. So imagine guys COVID that time. Tapos sino ba namang baliw? Sino ba namang may matinong pag-iisip na magsisimula ng training center? Kasi that time guys, nung COVID, stop yung hiring sa Korea. So, sino ba namang gaganahang mag-aral ng Korean language? Walang hiring sa Korea that time. Walang mga EPS or walang galing sa Pinas yung papupuntahin sa Korea because of COVID. Pero umuwi ako, nagdala-dala ko yung pangarap na yun na makapagtayo ng KLC. Basta lang ako, yung mindset ko dati, basta lang makapagtayo ako ng Korean language school, and then basta lang ma-share ko lang yung knowledge ko sa mga desidido din. Kaya that time, yung student ko, isa sa isang session, morning, isa,
Sa afternoon session, isa lang. So isa-isa, konti-konti lang. Pero happy ako guys. I was very happy that time. So nagawa ko yung talagang goal ko. So that is why guys, yung remaining na 1 year, hindi ko na siya tinapos. That was my first entry. So that's the reason bakit ako umuwi. From 2019 to 2021, yun na nga, yung journey ko, first entry ko po. Umuwi na ako, natayo ako ng KLC, and after 2 years, bumalik ako ulit sa Korea. So, last 2023 February guys, ayun, nakabalik ako ulit sa Korea. This is my second entry. So, yung ano kasi guys, dalawang entry lang yan. Dalawang entry. And this is my last entry. So, pag uuwi pa ako ng Pinas, hindi na ako makakabalik bilang isang EPS worker. So, ayun, ginamit ko na siya. So, supposed to be 3 years din, no? And then, yung nangyari, 1 year and 3 months lang ako ngayon, guys. And, ayun, sinabi ko na uli sa manager namin na, ayun, uuwi na ako ng Pinas for blah 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 reasons. So, yung pangalawang pagkakataon, guys, bakit ako bumalik? Kasi, guys, na-realize ko po, while I was running a Korean language training center sa Pinas, na-realize ko po na kulang pa talaga, no? Yung karanasan ko, especially sa language. I can teach Korean naman. I can help the students pass. In fact, bago ko nakapunta, marami din kaming passers na natulungan. But that's not enough kasi guys, no? Even though yung field ko po kasi ngayon is I am teaching Korean language and culture based on EPS or majored in EPS topic. So yung EPS topic po na Korean language guys, yan po yung design sa mga Filipinos na gustong makapagtrabaho sa Korea. Yan po yung exam. Okay? So kumbaga yung goal ko po is kailangan matulungan ko po yung mga students namin na pumasa sa exam. Okay? In which is kaya ko kasi ako nakapasa ako sa exam. But yun na nga guys, no, as I run the Korean Language Training Center, na-realize ko guys na ang dami pang kulang. Ang dami pang dapat i-improve sa sarili ko po. So that is why I realized bakit hindi ko gagamitin yung second entry ko para mag-acquire ng certificates dito sa Korea. So yun guys, bumalik uli yung desire ko na makapag-Korea. And glad sa pangalawang pagkakataon, pinayagan ako ng Panginoon na makabalik dito. For my second entry, yung goal ko talaga is number 1, mag-acquire ng certificates sa KIIP, very important, and sa TOPIK, very important. Korea Immigration and Integration Program, so it's a government program din. Korean language and culture din po siya guys. No, so I will be talking about KIIP and TOPIK sa different videos na lang. Okay? So yun po kasi yung pininiwalaan ko guys na kung nagtuturo ka po ng Korean language majored in EPS topic, at least meron ka dapat na experience dito sa Korea and also yung certificates coming from KIIP or TOPIK, no? Kasi that's part of my career and I think responsibilidad ko po sa mga students namin na kailangan makapagbigay ako ng info or kailangan makapagturo ako based on my experience mismo, not just based on the book na binabasa. Kasi minsan iba yung nasa book sa totoong nangyari sa actual na buhay. So kaya marami akong mai-input sa mga students namin. So yun guys, sa loob ng isang taon, kahit mahirap yung shifting namin sa work kasi may night shift kami, kahit sobrang busy sa work, kasi guys, kahit andito ako sa Korea, ongoing pa rin yung training center namin sa Pinas. So, kahit busy sa work, kahit busy sa training center, nagawan ko pa rin po ng paraan para makapag-aral. So, nag-take ako ng mga exams dito sa Korea, na TOPIK, Test of Proficiency in Korean, and I passed my goal na level. And also, I also finished and passed the KIIP this year lamang po guys. So, I'm so very thankful sa Panginoon kasi binigyan niya talaga ako ng passion. Very motivated ako na gawin yung isang bagay. So, na-achieve ko po yan guys, even though hindi madali sa akin. Okay, so, ayun guys, na-achieve ko siya in just a span of 1 year. So, actually guys, bago pa talaga ako makabalik sa pangalawang pagkakataon, ginoal ko na talaga na nilimit ko lang yung self ko na 1 year lang. Kailangan ma-achieve ko na siya lahat para makabalik ako sa Pinas. Para mag-focus uli sa KLC ko. So yun na nga guys, binigyan ako ng Panginoon ng pagkakataon na magawa yun. So very thankful for that. And ayun nga, alam ko po no, may mga iba na magtatanong, bakit sinayang mo yung opportunity? Sana ibinigay na lang yan sa iba. Hindi ko naman po siya sinayang guys. Nagkataon lamang po
na yung mga, kasi may goal din po ako eh. Karapatan ko pong mangarap. Karapatan ko pong tuparin yung goal ko. So, hindi niyo po pwedeng masabi sa mga tao na ayun, nag-early exit or nag-resign or ano ba yun, na tawag nun, nagpa-release. Hindi niyo po masasabi na sinayang. Kasi we have reasons naman po. No? So, hindi natin kasi naiintindihan or hindi kasi natin na-feel kung ano yung na-feel ng iba. Iba-iba po kasi tayo, guys. So, we cannot blame someone. So, ako po, guys, maayos po yung pagpapaalam ko sa company namin. Maganda po yung pakikitungo nila sa akin. Kasi, ginagawa ko naman po lahat ng best ko sa trabaho ko. So, and masasabi ko lang sa company namin, guys, wala po akong problema. Hindi po ako umalis dahil may problema ako sa company. Hindi po, guys. Actually, this is the first time, no, na umalis ako sa isang company. Nag-resign ako na wala akong tampo, wala akong hinanakit. Talagang masaya lang ako na aalis. Siyempre, mamimiss ko rin po sila. Kasi guys, sa loob ng 1 year and 3 months sa pagtatrabaho ng company na ito, masasabi ko na mahirap nang humanap ng company na ganito kaganda. Maganda yung mga benefits dito, guys. Free kami ng pagkain 3 times a day. Marami kaming vacation, kaya nakakauwi ako, no? Sa loob ng isang taon, guys, 4 na beses po akong nakauwi. And pang-5 na po ito. Itong last. So imagine, saan company ka makakahanap? Napapayagan kang magbakasyon. So, kasi guys, I just did my best sa loob ng trabaho. Kung kailangan kong magpakumbaba sa kanila, nagpapakumbaba ako. Ganon. So, I just did my best. I was very happy with my experience dito. So, yun na nga. Scheduled na ako next week na makauwi. And syempre guys, alam ko naman na darating din yung time, no? Siguro hindi pa ngayon, darating din yung time na mami-miss ko ulit yung Korea. Syempre, napamahal din sa akin yung Korea. With my 3 years experience sa Korea, kung ito-total ko lahat from my first entry to second entry. So, sa isip ko kasi guys, kung kaya ko namang i-achieve, halimbawa, kung may binigyan ako ng 3 years, yun nga, 3 years contract, kung kaya ko naman siyang i-achieve in a shorter period of time, so ba't di ko gagawin? Aside from that guys, no, isa rin sa mga nakapag-trigger sa akin kung bakit ako uuwi. Ito din, no. I just got married lang din kasi. Ayun, nakapag-asawa na. And then, kailangan kong umuwi sa Pinas para mag-settle na. No? Gumawa ng family, gano'n. That's one of the reasons na sinabi ko sa kanila in which naintindihan nila ako. So, I have to go back to Philippines to focus sa passion ko, to give time to my wife. Totoo nga yung sinasabi nila guys, no, na ewan ko lang kung mag-a-agree kayo dito, nasa ibang bansa yung pera, pero nasa Pinas talaga yung saya. Ewan ko lang kung mag-a-agree kayo, pero sa akin guys, na-realize ko sa pagtatrabaho ko dito, masaya naman ako dito sa Korea, pero iba talaga kasi kapag kasama mo yung pamilya mo. So, that is why guys, kahit pumasa ako sa KIIP or sa TOPIK, hindi talaga pumasok sa isip ko na mag-change ng visa. Where in fact, pwede naman talaga. No? Pwede, kung talagang pipiliin guys, kung talagang pipiliin ko na magstay pa in a longer period of time, talagang masasabi ko na may opportunity. Meron talagang opportunity. And alam ko tutulungan ako ng company. Kasi sinabi din nila sa amin na if gusto naming mag-stay ng matagal, may paraan. Sinabihan ako dati that time guys, nung bago ako dito. So yun po guys, medyo napahaba tayo sa usapan natin ngayon. And may i-advise ko ba na mag-Korea kayo? Okay. Of course, guys. I suggest, guys, na kung gusto nyo mag-take ng opportunity sa abroad, maganda din dito sa Korea. Maganda. Yun nga lang, sa totoo lang, hindi rin siya madali. Kasi you will be living here lonely, malayo sa pamilya, especially kapag talagang family-oriented ka na tao. Talagang isa sa magpapahirap sa'yo is yung homesick. Totoo po yan. Abroad, yun nga, salitang hindi mo maiintindihan hanggat hindi mo mararanasan. So, alam ko yan guys, kasi dati, yung nasa isip ko lang, abroad lang na ako ng abroad. Basta makapag-abroad lang ako. Pero dito ko na-realize na talagang hindi siya madali. Kailangan, kapag may goal ka, kailangan maging stick ka sa goal mo. Kasi pag hindi guys, baka uuwi ka ng walang choice. Baka uuwi ka na hindi mo natupad yung mga pangarap mo, which is mahirap. No? So, sa lahat po ng mga nagnanais mag-abroad, focus lamang po tayo sa mga reasons kung bakit tayo pupunta sa ibang bansa.
So yun po guys, and thank you po sa panonood.